Hi guys, good morning. So andito tayo ngayon sa ating mga CCU dahil nag-undergo sila ng debeaking. Minomonitor natin yung pagdibik sa kanila. Kaso merong slight comment ako dito sa mga bagong dibik. So hindi natin to naabutan dahil masyadong maaga na nag-undergo ng dibik yung ating mga CCU. Kaya pagdating natin dito ay halos kalahati na ng flock ay na-dibik na. Dito guys sa poultry, maraming nagtatanong sa atin na kung pwede daw yung ating mga na-harvest na itlog ay maging sisiw. At yun ulit yung papatubuin natin o papalakihin natin para maging RTL. Yung ating mga napuproduce na itlog guys ay tinatawag natin yung mga table eggs or eggs na pinuproduce natin for consumption purposes. Hindi natin sila pwedeng padamihin, hindi natin sila pwedeng papisain para maging sisiw dahil wala itong similya. So yung ating mga manok ay design ito siya for production of egg using feeds para maka-form yung body nila ng mga eggs. So hindi sila meant for breeding purposes dahil wala itong mga similya galing sa male, hindi sila nagme-mate. So yung nakakapagpaitlog lang sa kanila ay mga feeds. So may mga components ang feeds na kung saan ay kailangan para sa egg formation kaya sila nakakapag-itlog. And then yung mga manok natin na genetically engineered ay design din yung body nila to produce table eggs. So technically guys, hindi talaga sila makakapag-produce ng mga sisiu. But may mga tao or may mga poultry farmers na very curious, no? Kumukuha sila ng mga lalaki dahil itong ating mga sisiu meron yang 2 to 4% na margin of error. So mostly may mga 2 to 4% na mga lalaki na manok na nabibigay sa atin. So yung ginagawa natin dito sa poultry guys ay reject na yan. Sila yung tinetest natin kapag merong bulate, kapag merong sakit yung mga manok or kapag merong mga internal problems yung ating mga manok. Sila yung subject for dissection. So kinukuha natin yung mga lalaking mga manok and then binibiak natin yung katawan, tinitingnan natin kapag may mga parasitic infection, kapag may mga deformities sa internally or kapag may mga disease outbreak na hindi natin namamalayan. And yung iba ay kinakatay ng ating mga flockmen, mga poultry boys natin. Kaya libre na to pang ulam nila. So yun yung mga ginagawa natin sa mga lalaki. So yung iba naman, yun out of curiosity nga ay nire-reproduce yung mga layer natin. Yung comment ko dyan is yes, you can reproduce kasi meron silang male at saka meron ding female. Pero in terms of quality ng mga sisiu, hindi ako maka-assure na good quality yung mapuproduce na sisiu. Kasi ito sila guys ay kumbaga F1, ito sila first generation na sa parent stocks na talagang for breeder purposes. May mga manok na for breeding purposes, may mga manok na for layer purposes only. So kumbaga yun yung mga difference ng mga manok. So yung parent stocks nila guys ay iba din yung body design, iba din yung genetic design, at kapag ginawa nating breeder yung ating mga layer ay makakaproduce ng itlog, same time makakaproduce ng sisiu but not that good na quality ng sisiu. And then I don't think if financially kumbaga makakompensate tayo sa mga expenses natin sa pag-aalaga ng maling breeders. So yun guys, and then kung pinaplano nyo na mag-invest sa day-old pullet or DOP, maghanap kayo ng reliable na source, reliable na hatchery para maganda yung klase ng sisiu na ibibigay sa inyo. Dahil kapag tayo lang, kapag out of curiosity lang natin guys na magpapahatch tayo ng mga sisiu, so hindi yan sustainable financially at saka technically hindi yan talaga sustainable. So if you're planning to go into breeder or magparami ng mga sisiu, dapat parent stocks yung kukunin nyo. Dapat mga breeder stocks talaga yung kukunin nyo. Hindi yung mga F1 na yung first generations kasi may hina yung mga tuhod nito guys in terms of egg production na merong sisiu na magpapahatch tayo ng sisiu. So sabi nga nila guys, importante na yung science nandun sa pag-aalaga ng mga manok or sa kahit na anumang agricultural industry. Dapat nandun yung science para mas makatipid tayo, para mas kumbaga computed natin yung expenses natin at mas maganda yung production natin. Sana sa mga nagtatanong kung pwede bang gawin
sisiw yung mga itlog. Kung feeds alone ay hindi pwede, pero kapag merong lalaki na magbibigay ng similya sa mga manok natin ay pwede maging sisiw, pero hindi magandang quality kasi hindi natin nakadesign sila for breeding purposes yung body nila. So ask for a reliable source, ask for people na nandito na sa industry, and then ask for your technicians or veterinarians na makakapag-suggest ng mga magagandang hatchery or magagandang source ng sisiw or magagandang source ng breeder stocks or parent stocks para makapag-produce kayo ng sarili nyong mga sisiw. So yun nga guys, sana ay may natutunan kayo ngayon at happy poultry farming.